O eto, dumako ho muna tayo mga kababayan. Doon sa ICC. Yung kampo ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, naghain na po sila. No? Eto. Naghain na po sila, mga bossing, ng kontra nila o ng kanilang depensa. Just in, no? Former President Rodrigo Duterte's legal team has formally requested the ICC pre-trial chamber to dismiss the case against him citing a lack of legal basis. Ganun-ganun nyo lang sasabihin yun. No? Samantalang napakaraming ilan ho, mga kababayan, yung witness nila, nandiyan sila Kanyas, nandiyan na din si Matobato, pati si Garma, ang alam ko nandoon na din. Tapos ganyan lang ipapadismiss, mga kababayan. Di ho ba? Oh. At eto pa ho, mga kababayan, paano magiging lack, no? Paano magiging kulang? Oh. Kung ang mismong dating Pangulong Duterte, habang siya ho ay nagsasalita doon sa Senado, siya mismo ang nagsasabi, oo, binubuyo namin yung mga suspect para manlaban. Siya po mismo ang nagsabi at nagturo, yang mga yan, mga pulis, sila Bato de la Rosa, nasa kanan na hanay niya. Alam niyan ng mga yan. Meron pong mga interview kay Labongo na sinasabi na may reward system. At base nga po doon sa reward system na yon, mga kababayan, by presyo, 500,000 pagbuhay. 1 million pagpatay. 2 million kapag ka ng laban. So ngayon, ano po magiging reaksyon ng mga kapulisan ng mga panahon na yon? Di po ba? Boss, kunyari, kumpadre, tatlo sila. Apat sila, di ba? May huhulihin, may arestuhin. High profile. Nakuha nila, nahuli. Di ba? Boss, sabi, kapag ka ito, isinuko natin, o kapag buhay ito, 500,000 lang reward sa atin. Oo nga, malaki pa naman ang problema ko. Kailangan ko ng pera ngayon. Bigyan mo na lang ng baril yan. Iabot mo, pero walang bala. No? Walang bala. Tapos sabihin mo, paunahan kayong bumaril. Kung sino mauna, buenas. Kapag nauna siya, buenas siya. Takas siya. Di po ba, mga kababayan? Pero pag nauna tayo, lugi siya. Pinuto ka na, pang! Laylay, tulog, patay. Boss, nanlaban May baril Ito may baril. Puputukan kami. Yari na, mga kababayan. Nanlaban, ibinalita, nanlaban, ganito, ganyan. Bigla na mga bossing. Ano na po ang mangyayari? Ayun na. 2 milyones ang kanilang makukuha. Di po ba? Napakarami pong ebidensya, napakarami po ng tumatayong testigo at napakarami po na mga kababayan natin ang tumatangis, umiiyak po dahil sa usaping iyan. Dahil po sa sinasabi nila, ang anak ko namatay. Wala namang kinalaman sa droga. 3 taong gulang, nasabit sa droga. Ano ang sasabihin nila? Ang sasabihin lang nila shit happens, no? Collateral damage. Di ba? The defense also contested the International Criminal Court's jurisdiction over the alleged crime against humanity linked to Duterte's war on drugs. Kung matatandaan nyo mga kababayan, 2017 nang naghahin sila ng reklamo sa dating Pangulong Duterte, kasama po si Senator Antonio Trillanes. 2017. 2019, mga bossing, nung kumalas si dating Pangulong Duterte. Sa International Criminal Court dahil nga naririnig niya na nasama ang kanyang pangalan. 'Di ba?
nakasama ang kanyang pangalan, o siya mismo, hindi na, siya mismo ang nangunguna doon sa iniimbestigahan ng ICC. Sa madaling salita ho, mga kababayan, nung nagreklamo sila, sakop pa tayo ng ICC at inalis lang ni Digong nung nakita niya na iniimbestigahan na siya. Kung ako ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir, nalaman ko may nag-iimbestiga sa akin, nalaman ko merong pinag-aaralan ako kung paano ako kakasuhan, etc. dahil may nalabag akong batas, may nalabag akong ano. Kung ako po, buo sa isipan ko, sa utak ko na wala akong ginagawang masama at tama lang, sasabihin ko, sige, tuloy nyo yung investigasyon nyo. Walang problema sa akin dyan. Kaya lang, mas nahalata po si dating Pangulong Duterte nung kumalas na po sa ICC. Di po ba? Nung kumalas sa ICC, yung tipo bang, ay ayoko, kalas kami dyan para hindi nyo ako maimbestigahan. Di po ba, mga kababayan? Oh, doon pa lang ho eh. Tapos yung mga DDS, ano ho ang sinasabi ng mga DDS? No? Wala nang jurisdiction ng Pilipinas. Oh, sa ICC. Unang-una, diyan po sa pagkakaaresto, hindi naman puro mekta o dumiretso ang ICC sa bayang Pilipinas o sa presidente. Hindi naman po ganun ang ginawa. Nakipag-ugnayan po sa Interpol ang ICC. Humingi ng tulong sa Interpol ang ICC para ang Interpol po ang makipag-ugnayan sa Pilipinas, mga bossing. Di po ba? Oh. Ngayon, ang Interpol po nakipag-usap sa PNP. Sa kapulisan. Hindi naman po, miski po sa Pilipinas, sa bayang Pilipinas, nakipag-usap ang Interpol, hindi po pwedeng tanggihan yan. Dahil po pag tayo ang mga may pangangailangan, nandiyan po lagi ang Interpol. Alice Go, arestado. Si Tebes, arestado ng Interpol din, no? Kaya lang may pinag-uusapan pa doon kay Tebes, kaya hanggat ngayon hindi pa din ho pinapauwi. Oh. Sabi ni Jemmy Boy Bahe, kumalas kasi guilty. Yan po talaga kasi ang unang iisipin ng sambayan ng Pilipino. Ay, kumalas ang dating Pangulong Duterte kasi iniimbestigahan. Natakot siya doon sa pag-iimbestiga sa kanya. Sabi ni Shiro Kansaki, CIDG din. Oh. Natakot siya. Oh. Di ba? Kung alam mong wala kang ginagawang mali, kung alam mong nasa batas lahat ng hakbang mo, hindi ka matatakot dyan, hindi ka kakalas dyan, mga kababayan. Kaya ho ito, yung sinasabi o yung kanilang sinasabi na nagre-request sila sa ICC na pre-trial chamber na i-dismiss na yung kaso against him kasi kulang ng legal basis. Malabo ito. Next week po, next week, matatawa na naman tayo. Sasabihin, ibinasura ng ICC yung request nila na ibasura yung kanilang o pauwiin si dating Pangulong Duterte dahil lack of legal basis. No? Mababasura at mababasura lang din ho yan, mga kababayan. Napakadami po. Ang dapat nga nilang unang nire-request dyan yung speedy trial Yung tipo bang baka pwedeng bilisan po natin yung trial. Sabi ni 7C Animation, Boss Mark, may video na si Pulong huli sa CCTV, nasa YouTube, Philippine Star. Meron na din po tayong video, kaya na-late tayo ng 15 minutos. You know? Pagkatapos po nitong kay dating Pangulong Duterte, ipapakita po natin yung video ni Pulong. No. May amba. Di ba? Kakotakot talagang makalaban ang mga Duterte. Kaya madami nagsasabi dito, ikaw na ang susunod, Mark Ramos. No, yung mga DDS nila, Mark Ramos, hindi ka nasisikatan ng araw. Dito naman po, kagaya po namin, matirek na po yung araw dahil tinanghali ako ng gising. Paano hindi sisikatan ng araw? Yung mga ganun, hindi na uso yun. No? Yung banta-banta,
ang uso na ho ngayon, bigla na lang tumitimbang.